All the time. So, puri po ang ating mga Panginoon. So, handa na po po ang magpasalamat ang lahat sa kabutihan natin Diyos. So, palakpakan mo po natin yung ating mga Panginoon. So, salamat sa Panginoon. At ako po bumabati ng isang palang umaga sa ating lahat. Sa pangunguna natin Pastor Ramon Jr. Sa lahat po ng mga manggagawa. Sa ating Pastor Senior, Pastor Sergio, Pastor Arnel. Sa kapwa ko po mga manggagawa, puri natin mga Panginoon. At sa inyo po mga kapatid, ang Diyos po ay mabuti. So, darako na po tayo mga kapatid sa patutuo o pasasalamat sa ating mga Panginoon. Pero bago po yun ay awit muna po tayo. Unang magpapasalamat sa ating mga Panginoon or maghayag ng kabutihan natin Diyos. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Doon natigit sa lahat ang mata sa pagpuri at pagpapasalamat na tayo sa ating nagpiliin sa buhay. Praise the Lord. At ako rin po yung nagpapabot ng pagalang sa ating Pastor Monsignor, Pastor Ramon Jr., praise the Lord, Pastor Arnel, Pastor Sergio, Pastor Josel, sa lahat po ng mga kapatiran na naririto. Sa pumapagpalang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Praise God. Lubos po ako nagpapasalamat sa tinagilin Diyos sa buhay, sa kanyang kabutihan. Hallelujah. Sa kanyang patuloy na pag-ingat. Praise the Lord. Sa kanyang trabaho. Praise God. Dahil gaya nga po sinabi ko kanina, naka-street duty po talaga kagabi, kahapon. Sabado, Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng hapon. Hallelujah. Subalit, ganun pa man, ramdam ko po yung kapaguran. Pinapasalamatan ko po rin po ang tinagilin Diyos. Hindi po yung naging hadlang upang hallelujah, hindi po kami makadalaw ng gawain sa oras ito. Praise the Lord. Kaya, labis-labis po kami pakasalamat sa tinagilang Diyos, sa kanyang kabutihan, hallelujah, sa pag-iingat, mag-isa aming pabiyahe, papunta rito, na naroon po ang ating dakilang Diyos, siya patuloy na nag-iingat. Hallelujah. Kaya bilang karagdagan, hallelujah, ako ay maghandog ng isang makarangit awit. Praise the Lord. Para kami
Amen, praise God. Purihin po ating mga Panginoon. At God bless po sa iyo kapatid sa iyong patutuo at sa napakagandang mensahe ng awit. Purihin po ating mga Panginoon. So, gamita ako para sa kahimayaan mo. So, amen, praise God. At sino po mga kapatid ang merong patutuo, papasalamat sa ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Binabati ko ang ating Diyos ng buhay. Maging sa ating pastor, sa Pastor Ramon Senior, Pastor Ramon Junior, sa ating mga kasamahan, kapwa worship team, good morning sa ating lahat, sa ating mga kapatiran, magandang umaga. Papasalamat ako sa Lord sa pagbigay niya ng kalakasan, sa pang-araw-araw sa akin, sa aming lahat, maging sa kagalingan din. Mga nakaraang araw po, matami na naman yung sakit sa pamilya ko. So, si Gabe, meron siyang karamdaman. Salamat sa Panginoon dahil isang araw lang siya magaling na. Tapos sumunod si Nia at saka yung maliit. Nagpapasalamat ako at okay na sa kalangan namin ng Kalago. Hindi sila makaka-attend. Pero sabi nga ng ating ng ating Sunday School, yung kalooban ng Panginoon, kahit gusto mo, kung hindi kalooban ng Panginoon, ay wala tayong makagawa. Kalooban ng Diyos na makasama-sama tayo sa pagsamba. Kaya salamat sa kagalingan at lahat ng pinansal na binigay ng Lord. Maraming salamat sa mga kapwa mananampalataya na ginagamit para matugunan yung mga lahat nating pangangailangan. Salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon. At salamat din sa pangunawa si Mrs. kasi ilang araw na siyang pagdating ng gabi, paypay siya ng paypay sa amin kasi walang kuryente sa bahay, naputulan kami. So sabi ko, tiis-tiis lang, magkakaroon din tayo niyan. Salamat sa Panginoon dahil nung nakilala ko siya dati ay mareklamo siya. Pero sa haba-haba ng panahon at sa kanyang pagating sa gawain ng ating Diyos, yung aming mga buhay ay unti-unting binabago ng Panginoon. Masalamat ako mga pagbabago, maraming pagbabago na inaalis sa amin yung mga ugali na makabundo, mga ugali na reklamador. So, pinagmamasdan ko siya. Sabi ko talagang pinabago ng Diyos yung aking lipahan. Kaya salamat sa Panginoon at sa pagiging matiisin. Salamat sa Panginoon na binigay niya sa amin. Salamat sa lakas din. Kasi nung nakarang mga araw naman, meron na naman kaming receiving. So, bilangan na naman ng mga product doon sa aming building, sa Caltex. Tsaka na sabi ng anak ni Macy's, si Waki, sabi niya, ipakalaki naman ko yan, dito, napakalaki naman ang drama niya, yung ibakan sa inyo ng gasolina. Sabi ko, oo, marami yan. Milyon ang halaga, kaya kailangan bantayan talaga. So, puyat, yun, ilang araw para yan ni Brother Richardson. Puyat din po, puyat din ako. Pero dahil sa gawain ng Diyos, hanggat makaya, hanggat kaya at kakayanin. So, sama-sama tayo sa pagpupuri sa ating Panginoon, sama-sama sa pagsamba. Salamat sa lahat ng mga biyaya ng Panginoon sa kalakasan, buhay. Salamat sa pagpaparanas niya ng mga lahat. Ano man ito, yung mga pagpapalang man, yung pagpapalang. Maraming salamat sa Panginoon. Yan lang yung aking pasalamatan muna sa ating Diyos at tinataas ko yung katilan ng pangalan.
Pinabay ko na sa ating MC. So yun, amen, praise God. Napakabuti natin wala Panginoon sa buhay nating kapatid na kung saan ay naroon yung kagalingan na pinagkalooban na po upang hindi maging hadlang para tayo hindi makapagpuri sa ating mga Panginoon. At isa pa, na binabago tayo ng Diyos na po, na hindi man agad-agad pero unti-unti tayong binabago ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So, salamat sa Panginoon. So, napakabuti ng ating Diyos at awitan muna po natin ang ating mga Panginoon. Bigay niya kagalingan. Ang merong testimony or nais maghandog awit para sa ating mga Panginoon. Amen, praise God. Praise the Lord. Magandang umaga sa inyong lahat, sa ating Pastor Ramon Senior, sa ating Pastor Ramon Junior, sa lahat ng mga pastors na narito, sa inyong lahat mga kapatid, lalong higit ang paggalang at pagbati sa ating pinakamahal na Panginoon. Ako mga kapatid ay nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sapagkat kahit ganito mga kapatid ka, sobrang init ng panahon, binigyan pa rin kami ng kalakasan ng aming mga katawan. Kahit ganito na aming mga edad mga kapatid. Minsan mga kapatid na naririnig ko sa radyo na ang temperature ng init natin ay umabot ng 46, 48 degree. Pero mga kapatid, ang Panginoon ang siyang nagbigay ng kalakasan ng aming mga katawan na kami, kahit kami mga kapatid, lang isang linggo, wala talaga, dalawa lang kami mga kapatid. Pero ako mga kapatid, halos hindi ako maglabas ng kubo. Sobrang init mga kapatid, dyan na ako sa kusina, halos maghapon mga kapatid, malapit na rin sa CR. Kaya sabi ko kung gusto kong lumabas, magpunta sa CR, malapit na. Halos ayaw ko magpunta doon sa kubo na aming hinihigaan mga kapatid dahil paglabas mo, nakikita nyo mga kapatid yung pwesto namin doon sa San Nicolas, walang punong kahoy. Ang punong kahoy doon lang sa may tabi ng kalsada. Ngayon mga kapatid, kung doon lang kami magtambay doon sa may mangga, halos doon lang kami maghapon. Kaya mga kapatid, sabi ko, purihin ang Panginoon sapagkat hindi natin masisi ang Panginoon sa ganitong panahon mga kapatid kasi talagang ang Diyos ang siyang gagawa ng paraan na kung paano mga kapatid na sinubok ang tao. Kaya mga kapatid, lubos ako nagpapasalamat sa Kanya sapagkat siya lang ang tanging pag-asa natin mga kapatid. Siya ang nagbigay ng lakas ng aming katawan. Kaya purihin ang Panginoon at hanggang dito na mga kapatid, ibabalik ko sa ating MC. So yun, amen, praise the Lord, at salamat po na sa iyong testimony. Buling po ang ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ay patuloy na naging mabuti sa atin, no? Sa ating sa bawat isa, na kailanman hindi tayo pinawawian ng ating mahal na Panginoon. So salamat sa Panginoon at awitan mo na po natin ang ating mahal na Panginoon. Sino po ang nais magayag ng kabutihan ng ating Diyos? Amen, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Magandang umaga sa ating lahat. Alupigit ang pagbati at paggalang at
ang mataas na paglulhati ay tanging sa ating dakilang Diyos lamang. Nagpapasalamat ako sa ating mahal na Panginoon sa patuloy niya na provide ba ng mga pangailangan namin na bagamat kami ng kukulang. Ngunit ang ating dakilang Diyos talaga, mga kapatid, kailanman hindi nagkulang sa kanyang mga anak. Na talagang naroon talaga yung makikita mo ba talaga yung presence talaga ng Panginoon na sa point na parang naano ka na ba, nadadown ka na, pero patuloy ka pa rin pinapalakas ng ating mahal na Panginoon. Kahit na sa mga bagay na ano namin sa kaming mag-asawa ba, salamat sa ating mahal na Panginoon na patuloy na bagamat may mga struggle, may mga sagabalbas na talagang gawa rin talaga ng kaaway. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Tanging sa Diyos lang din kami kumakapit at sa Diyos lang din talaga kami nagtitiwala ng buong-buo ba, kasi wala rin talaga na kung sa tao lang wala tayong magagawa kundi talagang panalangin lang at yung pagtitiwala ba sa ating mahal na Panginoon. At nagpapasalamat din ako sa ating mahal na Panginoon sa sarili ko ba, kasi nung mga nakaraan talaga halos ba lagi ko na lang ba nararamdaman na yung pakiramdam ko ba na yung bato ko, parang pakiramdam ko ang kapal, tapos parang makapal siya na hindi ko maano. Tapos nung nakaraan, nung wala pa naman si Budoy doon, tapos nandoon sila doktor sa building, busy sila Giselle, wala rin akong gawang mabigat ba, nagtupi lang ako ng mga sinampay, hindi ko nga natapos kasi ngayong pakiramdam ko talaga, sobrang nahihilo na talaga ako. Tapos pag-akyat ay pagbaba ni Giselle doon, sabi ko rin pang nahihilo ba ako, parang kaiba yung pakiramdam ko. Sabi niya, baka daw gibanatan ko na kain yung yung sugpo. Sabi ko, hindi pa nga ako nakakakain. Gusto ko nga magkain, kaya lang sabi ko baka kaya timpi talaga ako sa sarili ko na magkain ba. Sabi ko, tapos kasi hindi lang din isang beses ba nangyari sa akin, nung time na naglakad kami ni Budoy mula DC hanggang sa paper house. Pagdating sa paper house, mga 5 minutes babuti lang nakahawak pa ako sa mga estante nila. Grabe talaga, nahilo na talaga ako. Tapos sabi ko rin, di saglit lang. Tapos nahiya din ako kasi talagang kung hindi ako nakahawak mga kapatid, natumba na talaga siguro ako. Basta yung pakiramdam ko talaga, umiikot na yung tapos basta nakahawak lang ako, tapos nakayuko. Tapos sabi lang ako na sabi ko kay Budoy, wag siya mag-alis sa tabi ko kasi nahihilo na nga ako. Kaya nung time na yun, review ko lang din talaga, tapos lang din talaga ako sa ating mahal na Panginoon. Kaya yun, salamat naman sa ating mahal na Panginoon na unti-unti na yung pagkahilo ko ba, unti-unti na himasmasan. Tapos hindi na kami naglakad ni Budoy, nag-tricycle na lang kami kahit malapit na lang yung puntahan namin kasi nga iba na talaga yung pakiramdam ko. Tapos hindi na rin kami nagtagal sa bayan, bumalik na rin kami sa building kasi tapos pagdating ko doon, iba na talaga yung ko. Tapos nitong mga nakaraan, lagi talaga sumasakit yung ulo ko. Tapos sabi nga nila baka daw na high blood na ako. Sabi ko rin hindi man ako high blood, baka kasi bumaba naman talaga yung dugo ko kasi nung time na yun, nagpa-BP ako. 90/60 na lang talaga yung dugo ko, kaya sabi ko rin sa nung time na yung time na huling pagkahilo ko, sabi ko magpa-BP sana ako, kaya lang kung magpapa-BP ako, wala akong kasama, magpunta pa ako ng center, kaya nanalangin na lang ako sa ating mahal na Panginoon at yun, nagpahinga na lang ako. Hindi ko talaga natapos yung kunti lang din sana yung tupiin ko, hindi ko natapos. Nagpahinga na lang din ako doon, wala nga din ako kasama, wala si Budoy. Kaya salamat naman sa ating mahal na Panginoon na pagkahapon na wala na rin ako naramdaman na hilo. Pero yung sakit ng ulo ko talagang dumarating talaga sa time na halos ba araw-araw yung sakit siya, parang pinipitik-pitik. Tapos yung sa may dito banda lang din, sa may utak ko banda, sabi ko rin ano na kaya ito. Kasi natatakot din ba ako na
mag-ano ba sa doktor ba. Kasi sabi ko, kung magpapadoktor ako, mas lalo ako may stress kasi malalaman ko kung ano yung sakit ko. Ang dami ng ganitong bawal, ganyan-ganyan. Kaya sabi ko talaga mga kapatid sa ating mahal na Panginoon na, sabi ko, Lord, sa iyo lang talaga ako magtitiwala, Lord, ano man ang mga karamdaman na dumating sa akin. Talagang sa Panginoon lang din talaga ako nagtitiwala kasi alam ko rin na yung Panginoon lang din talaga yung may alam ng lahat at may kakayahan sa lahat ng bagay kasi ang lahat ay nanggaling sa Kanya. Anumang pagsubok at anumang mga nangyayari sa atin, sa Panginoon ang galing at alam niya na hindi alam ko naman na hindi siya magbibigay ng mga kung anong mga pagsubok na hindi natin kaya sa ating mahal na Panginoon lang talaga ako nagtitiwala at nagpapasalamat din ako sa ating mahal na Panginoon na yung panalangin ko talaga na noon si Budoy hindi nagasama-sama ba sa children's choir ba, kaya sige talaga yan, talagang panalangin ko sa ating mahal na Panginoon. Nahipuin niya yung puso ng bata ba. Kaya salamat talaga sa ating mahal na Panginoon na ngayon kita niyo naman na sumasama na siya. Kaya salamat at sa Diyos lamang talaga ang mataas na papuri at pasasalamat. Tanging ang Panginoon lang. Ang Panginoon lang din ang nakakaalam ng lahat kung kailan niya sasagutin yung ating mga panalangin. Kaya sa Diyos ko ay binabalik ang mataas na papuri at pagpapasalamat. So yun, amen, praise God. At po yung ating mga Panginoon sa testimony ng ating kapatid. Panay nga na malaki ang nakagawa ng panalangin mga kapatid. Ano po? So salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. At meron po pa mga kapatid testimony or handog awit po sa ating mga Panginoon. So kung nag-iisip pa mga kapatid dahil labas-labas ko na po yung pagkakataon na magpasalamat sa ating mga Panginoon. So ako po ay nagpapasalamat din sa kabutihan ng ating mga Panginoon. Noong linggo mga kapatid na pag-uwi namin dito mga kapatid, talagang mga kapatid yung bagang halo-halo na yung baga naramdaman mo na sobrang pagod. Pero ginagawa naman natin ito mga kapatid na baga taos puso para sa Panginoon. Kasi nga sabi diba, gawin mo yung lahat ng bagay mga kapatid ng buong puso para sa Panginoon. So maging useless yung mga kapatid kung meron tayong mga ginagawa natin na wala sa ating mga puso, no? So ginagawa natin ito mga kapatid para tayo makapasok sa karya ng langit. So salamat sa Panginoon mga kapatid na yun nga yung linggo mga kapatid talagang pagkatapos namin kain mga kapatid dahil sa baga naghalo na yung busog at pagod, baga sarap na talaga matulog. Nung mga tayo mga kapatid, talagang napahiga ako mga kapatid habang nagkukwentuhan sila doon mga kapatid sa bahay. Gusto ko sana mag-iglip-iglip. Pero maya-maya, nag-decide na rin mga kapatid yung mga kasama ko na umuwi na ba mga kapatid. Kaya, nag-prepare kami mga kapatid. Dali-dali kami nag-prepare mga kapatid namin mga gamit. At salamat sa Panginoon, nung nagbiyahe na kami mga kapatid, hindi talaga ako naka-iglip mga kapatid sa bangka pa na gusto kong kasi nga ang hirap ng posisyon mga kapatid, parang gusto mong mag-unat, di ka makaunat kasi nga masikip doon sa bangka, talagang halos magkakasya-kasya lang din kayo mga kapatid. Salamat sa mga mga kapatid sa mga ganong pamamaraan ng Panginoon na sa mga lakad namin ay naging masaya kayo mga kapatid, bagamat may kapaguran, pero salamat sa Panginoon mga kapatid na lahat ng ito mga kapatid, alam naman natin na mayroong gantimpala sa ating mga Panginoon. So salamat din sa Panginoon mga kapatid. Yan sabi ko mga kapatid, talagang hindi ko na matiis yung antok. Yung mata natin mga kapatid ay gusto nang pumikit. Pero dahil may isa pang biyahe
na pauwi mga kapatid, talagang tiis-tiis mga kapatid. Baga yung talagang gusto mo nang matulog sa sobrang kapaguran mga kapatid at sobrang antok. Pero yun nga mga kapatid, nanalangin ako sa Panginoon kasi nga parang nagdadalawang isip din ako na magpaiwan para mag-iglip mo na saglit mga kapatid. Pero sabi ko, sino yung mga kasama nila pag uwi? Nag-aalala din ang mga kapatid na hindi ko ba sila na mabantayan na kasi sama-sama rin kami pumunta, dapat sama-sama rin kami mag-uwi mga kapatid. Kaya tinis ko yung mga kapatid, Lord, talagang bigyan mo talaga Panginoon ng unting lakas Panginoon, at nawa hindi ako makatulog sa daanan mga Panginoon. Talagang nanalangin ako sa Panginoon mga kapatid hanggang sa makarating kami dito. Talagang iniisip ko yung gabay na ating mga Panginoon. At salamat sa Panginoon sa safety mga kapatid. Yun talagang lubos-lubos kong pinapasalamatan sa ating mga Panginoon na iningatan kami hanggang pag-uwi mga kapatid, na nakatulog kami ng mga ilang oras. At salamat sa Panginoon. At isa pa mga kapatid, salamat din sa Panginoon na sa buhay po namin mga kapatid, na nagtataka na lang ako mga kapatid kasi nga baga yung Panginoon talaga mayroong mga kaparaanan mga kapatid. Hindi ko alam mga kapatid kung saan ko kinukuha yung pera ba mga kapatid sa pagpapagawa ng bahay, kasi nga yung pera na baga binali ko mga kapatid ay naubos na. Yung mga ngayon mga kapatid, talagang hindi ko alam kung saan nanggagaling yung mga pagpapala ng Panginoon, na sabi ko, Panginoon, sana matapos na yung bahay ba para kahit pa paano makalipat na kami, makapundar na kami ng mga gamit namin sa tsaka at isa sa mga hiniling ko mga kapatid ay yung baga yun yung magiging way mga kapatid para makakilala yung mga kapatid nila anyway, yung mga magulang nila anyway, na mabuksan ba sa katotohanan, sa yung mga aral na katotohanan ba mga kapatid. Yun yung isa pa sa mga panalangin mga kapatid, na makasama natin sila sa baga pagpupuri mga kapatid, or makilala pa nila yung Panginoon. Kasi sa buhay ko mga kapatid noon, ganoon din ako sa sitwasyon nila mga kapatid, na baga nagsisimba lang, baga kilala lang yung Panginoon, pero iba rin po talaga mga kapatid na yung lubusan natin kilala yung Diyos, na lagi pa nating nakakasama, yung naramdaman natin mga kapatid na nandyan yung palagi yung Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon mga kapatid, maging kagabi mga kapatid, salamat din sa Panginoon na yung sa bata na nakasama ko kagabi, na nag-ayos ng tubig mga kapatid. Halos nakapunta na kami doon sa bundok. Mga sobrang dilim mga kapatid at parang nakakatakot nga. Pero gusto ko sanang takutin yung bata, biruin na takutin ba. Pero sabi ko, pag magkabirya ito, biru-biruin ko lang sana mga kapatid na wala kayang mga dito. Sabi ko mga kapatid ba, kasi sobrang dilim mga kapatid, at saka pakita kami doon sa bundok mga kapatid, dinarap namin yung tubig na ano bang problema mga kapatid. At sa madalit sabi mga kapatid, hindi natuloy yung baga pabiro mga kapatid, baga napigilan ko yung sasabihin ko sa bata mga kapatid. Kasi kung magkabirya mga kapatid, ako na lang yung babalik. Yun ang problema ko doon. So parang andilim. Kaya nakatakot din mga kapatid. So salamat sa Panginoon at naagapan namin mga kapatid yung mga baradong kahoy sa hose mga kapatid. At salamat sa Panginoon na sa pag-uwi namin kagabi sa safety mga kapatid. Salamat din sa Panginoon. At yun naman po mga kapatid, yung lubos ko pinapasalamatan sa ating mga Panginoon, yung kanyang kabutihan sa aking buhay at sa aking pamilya mga kapatid. At bilang karagdagan mga kapatid, handugan ko na awit yung ating mga Panginoon. Buti
dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na walang katulad, tunay na di nagbabago, pag-ibig sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa atin ay nagmamahal. Sinabi ng ulit, nais magpasalamat or mga dug-awit sa ating mga Panginoon. Malaya po tayong tumayo dito sa ating harapan. Amen, praise God. Praise God. Salamat ako sa aking Panginoon na kapatid ang lahat. Magandang umaga sa ating Pastor Senior, Pastor Junior, hallelujah, sa ating Pastor Arnel, sa mga ginagamit yung pasan ito. Magandang umaga sa inyo, lalo sa inyong mga kapatid, lalo higit sa ating Panginoon. Sa mga ganito. Dahil ako mga kapatid, pasalamat ako dahil ito nakaraang linggo, di ba wala ako dito. Paalam ako ng aking pastor na hindi ako makasya dito dahil mga kapatid, dumating yung ano namin mga kapatid sa Puerto, yung evangelist, hallelujah, yung si Mark Sambaris, mga kapatid, hallelujah. Gusto ako attend doon sa bagong natapos na simbahan mga kapatid doon sa unahan ng Abaca, mga kapatid, yung tawag yun doon, may tawag doon si Turing. Doon kami nagkaroon ng gawain mga kapatid, hallelujah. Ang sabi niya, sama ako roon. Pero pagdating ng Lunes mga kapatid, dahil parang nasanayan ko talaga ang ating pagsama-sama ang mga kapatid na bilang mga kapatid na tunay sa ating paglilingkod. Mga kapatid, Lunes, nagtawag ko sa ating mga pastor nga dito naman ako magsimba. Kaso lang ang problema, hindi ko alam. Pero sa kabutihan ng Panginoon, pinasundo ko kanina mga kapatid, kahit malayo na. Para malayo yata sa bayan dito, sa Nicolas. Medyo malayo ito. Ha? Praise God. Sinundo ako doon. Ni ating Pastor Junior at saka itong isang si ating manggagawa rin. Dalawa sila. Pagdating doon, nung sabi ko, maligo na tayo kaagad kay baka magsundo. Kung hindi, saan kaya tayo magsimba ngayon? Dahil mga kapatid, para rin malayo ng espiritu ko mga kapatid, yung bagong pakisama mga kapatid, yung pastor na yun, parang malayo ang puso ko. Hallelujah. Parang malayo, nagwat sa pakiramdam ko dahil doon ko na mga kapatid na sila mag-asawa parang emosyonal sa si Panginoon. Mga kapatid, dahil ayaw kong ganon. Nga kailangan tunay tayo naglingkod sa Diyos, nandyan ang pagkukumbaba. Hallelujah. Yun ang pinasalamatan ko sa Diyos. Hinanap ko talaga ang ating pagsasama. Mga kapatid, yun ang inano ko sa buhay ko. Ito, hindi ito. Pagamat isa lang tayong grupo, pero wala pa mga kapatid. Sa isip ko, isang grupo nga. Pero, ang grupo hindi makaligtas kundi ang ating mga gawa. Yun ang mga kapatid, ang inano ko. Bagamat iba, sabihin, ibang grupo kayo, pero isa lang natin pinaglingkuran. Uwanis rin. Hallelujah. Bakit hanapin natin yun? Mga kapatid, parang walang pakisama, parang yung nagpunta sila kahapon mga kapatid sa hallelujah, nagdaan doon sa bahay, doon sa Malawi. Hallelujah. Kasi magkaroon sila ng gawain. Hindi mga lang nag-imbita sa akin. Sama tayo. Uy, sabi ko, ibang espiritu itong mga pastor na ito. Walang mga kapatid gusto makasarili. Mga kapatid, yun ang inano ko mga kapatid. Dapat magsabi sana siya doon sa evangelist. Pastor, daling natin yan si Richard Sergio kay parang makapunta rin doon. Wala mga kapatid. Parang urag yun sa magera. Kung sa Tagabol pa, yun aho-aho. Iho-iho. Wala. Tagabol. Kanya-kanya. Mga kapatid, kung sabi ko, wala itong tao na ito. Hallelujah.
Doon ko mga kapatid, dahil yung sinabi ko nga magpuntahan natin doon, nga Bible studyhan mga kapatid, pinuntahan namin. Ha? Tumanggap mga kapatid, nakikinig din sila. Kung ganit dito, ayos rin ang na nila sa amin. Ang problema ngayon mga kapatid, nga aming pastor, yung pastor sa gani na naatasan doon sa lugar na yun, mga kapatid sa San Nicolas. Nagkaroon ng diferensya. Nagsalita siya ngayon kay Bulol. Ang sabi ng pinakamatanda, ano ba yan? Kinakain mo yung kanyang salita. Hindi man natin maintindihan. Mabuti yung taga-Puerto, kayo maintindihan. Kayo nagsalita ng Kalamyanis o Piyunin. Ang salita niyang inanog bitawan. Pagdating na doon dito sa Koniko. Ano ba yan? Tinanong niya ako, ano ba yan ang tao na yan? Pastor mo kaya yan? Bakit yung kinakain yung salita niya? Hindi man maintindihan. Sa ano ba yan? Bisaya? Hindi ko Bisaya yan. Taga Negros. Siya dapat, kung gano'n medyo ustal siya, isa-isahin niya parang maintindihan. Kaya kita madugtong-dugtong. Halos hindi maputol yung salita niya mga kapatid doon, nagreklamo ang matanda. Sa ano ba yan? Ang sabi niya, ngayon, kaya narinig niya, ang sabi niya, si Mrs. nga, ginamit, total man. Yun ko, ang isip ko rin. Mabuti kung alam niya si Mrs. kung anong kalagayan doon sa Biblia. Na hindi pa niya alam tungkol sa Panginoon. Ihambin magkagad niya ni Mrs. Nga wala mo rin kaalam-alam yung matanda na yun. Yun mga kapatid, ang inano ko sa buhay ko nga, inano ko talaga nga, mabuti pa doon na lang ako kahit malayo. Gusto ko mga kapatid, wala ba sa ating kasama mga kapatid katulad doon, nagsabi rin, sinabihan, nagtanong yung pinakaano mga kapatid si Mark Sambales, sabi niya, anong reaction sa matanda? Hindi ko ang sabi ng matanda. Ustal na daw yung nagsalita kagabi. Ano ba yan? Hindi man maintindihan yung salita niya. Siya, huwag ka na maingay. Kasi yung nakaraang araw, doon kami sa balista, bigla siya pumasok ng salita, tinawanan tuloy maraming kuman. Siya, huwag ka na magsumbong sa kanya. Kasi baka maano niya. Alam ko rin, mga tao makarinig sa kanya ng salita. Ito, paano yun, pastor? Siya, bahala niya dito. Siya, sabi ni yung pastor, tulungan mo lang, hindi makausal, tulungan mo lang siya kung gano'n, makasarili. Paano kung magtulong? O, di ba? Makasarili, parang malayo ang loob kong magtulong sa kanya. Hallelujah, nga gusto niya. Kasi gawain niya sa Badog, ginawa niya yung siya sa Balista, yung Malawi. Tapos gawain niya rin niya sa Nicolas Linggo. Gusto niya lipahan. Mga kapatid, na halos gaya hindi kaya. Tapos, lipahan mo yung dalawang gawain. Dapat, iniwan niya doon. Mayroon rin na iwan doon na magpakain ng spiritual ng bagay. Na doon mga kapatid, doon ang inano ko sa ating buhay na dito na lang ako kahit malayo. Pero kung mga kapatid, problema lang na ang sakyanan ko mga kapatid. Hallelujah. Yun ang problema namin ng mag-asawa. Dahil ang anak ko rin kanina, ang sabi niya, hindi ko makasimba pa. May motor man tayo sana kasi mag-asikaso ako ng mayroon akong sa school. Kuwan daw niya sa kuwan, ipaprinta muna sa bayan. Kasi bukas naman umaga, kasi gabi na siya nag-uwi kagabi. Paano yun pa? Sige lang, asikuhin mo na. Kaya malapit na rin ang bakasyon para magsama-sama na tayo magsimba. Yan ang ko mga kapatid sa buhay ko na wala problema na. Alam ko na dito kapag dalawa lang kami ng aking kasama, tatlo kami sa motor, kaya man. Pero ang problema lang kung wala ay yung anak ko, kami talaga pinting namin paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, pero bahala na ang Diyos. Diba? Magtiwala lang tayo sa Diyos. Ang sabi, magtiwala ka sa Diyos. Ang lahat ng magbagay, magawa natin kapag kasama ang Diyos. Na dito na lang aking pasalamat sa ating Panginoon na tayo magsama-sama habang mag-antay tayo sa Panginoon, magtulungan kung paano tayo lumago sa ating paglilingkod, lalo na lumipas na tayo dito mga kapatid. Gusto tayo manghuli na ng labuyo ito. Ang paghuli dahan-dahan. Diba? Linisyan natin daanan kaya dating ng panahon. Baka po na ito.
Yan mga kapatid, yun ang inano ko sa buhay natin. Ha? Dahil ang labuyo, maraming labuyo mga kapatid, hindi pa nahuli. Pero kailangan ang mahuhuli, alito. Kasi darating ang panahon kapag mahuli. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Kasama natin doon sa karya ng Panginoon. Maraming salamat. Ang dito na lang balik ko sa ating isip. Amen, praise the Lord. At Debes po, Pastor Sergio, sa iyong testimony. At meron po ba mga kapatid? Nais po salamat. Amen, praise God. Amen, praise God. Gusto ko rin pong pasalamat sa ating mahal na Panginoon sa pagbibigay niya ng kalawakang pag-iisip. Ilang araw na po nung naputulan kami ng kuryente, marami akong gustong gawin ba? Yung yung nabili ni Anel na bahay kasi bago raw sila nagbayaran, ng mga panahon pa na bago pa lang niya makuha yung bahay na yun. Ang usapan daw nila ng may-ari is doon daw, wala raw, guard, walang problema sa bahay, sa tubig. May tubig dito. Hindi ka magkakaroon ng problema. Hindi ka magkakaproblema sa kuryente. Ito na nga ang nangyari. Ito nga nung nakatira na kami, ilang beses na nga yan siya ganyan-ganyan na tinatanggalan niya kami ng kuryente kahit na may submeter kami. Gusto ko talagang sabihan ba siya, pero talagang mabuti ang Lord dahil doon naman yung sabi ko nga kung yung mga panahon pa na wala ako sa Panginoon, talagang kapag may narinig ako na gano'n, hindi ko talaga mapipigilan na pupuntahan ko, mapapaaway talaga ako. Talagang napabuti pa ni Lord dahil nandoon talaga yung talagang pag-ano niya sa ano ko ba na huwag. Kailangan ko ng isip pa na napasensyahan ko. Like ito na lang, sabi ko nga hindi ako na, kaya ko yung init, kaya ko yung walang ilaw. Pero sabi ko sa dalawang anak ko, hindi ko kaya dahil siniya, ilang araw nang walang kuryente kami, araw, mainit na nga sa gabi, paano pa kaya sa araw, di ba po? Sobrang ko natutuyuan na ng pawis, ilan yan sila yung pinapaypayan ko. May sakit sila parehas nito, ito na isi. Talagang hindi ko natutuyuan sila ng pawis, hindi ko kayang sakitin sila parehas, nilagnat na sila. Talagang gusto ko, inagabi ko nga kahapon, gusto kong puntahan yung may-ari ng nabili niya, gusto kong sabihin natin, akala ko ba walang problema sa kuryente, walang problema sa tubig, bakit ganito ito dahil ubos na yung pera? Gusto ko talaga siyang puntahan ba, supurin ko ba? Kaya lang talagang nung time na hakbang na ako, talagang may pumipigil na wag. Sabi ko nga talagang salamat sa Lord dahil talagang sobrang niya ba yung ayaw niyang mabaway ba ako kasi yung ugali ng bahay na yun, doon nagpapaliwanag ka lang sa kanya ay masama na. Ilang beses na yan nangyari sa kanila ni Arnel, yung nagtatambak si Arnel, sinisita niya, hanggang sa nagtatanong na sila, ako na lang yung, hayaan mo na. Sabi ko, ipagpasa Diyos mo na lang yung mga ganyang klaseng tao. Samantalang galing ako sa Katoliko, alam niyo naman po, yung Katoliko, di ba po, yung halos nagsisimba sila, pero talagang wala sa puso yung ano. Pero sabi ko, salamat sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko, si Ate Jenny nga, naaawa siya sa amin. Ilang gabi niya na kaming sabi ko, te, kahit electric pan lang, te. Sabi ko, parang awa mo na, te. Ilang gabi niya na kaming ino-open. Sabi niya, pag alas 8, i-open ko na, isaksak ko na yung wiring niyo. Tapos ito kahapon, sabi niya sa akin, hindi ko na makasaksak yung kuryente niyo. Sabi niya kasi, tinutahan na ako dito. Sabi niya ni Marisa, yung may-ari. Yung narinig daw yata yung electric pan ninyo. Sabi ko, te, hinuhuli lang niya yan, te. Hindi niya yan naririnig dahil sabi ko yung electric pa namin walang ingay. Sabi ko, hindi maingay yung electric pa namin, te. Sabi ko, nanguhuli lang yan. Pero talagang siguro, talagang para sa kanya, hindi niya na talaga isaksak kasi nga, naglalabada siya. Kung tatanggalan siya ni yung Marisa na yun ng kuryente, wala na rin talaga siya. Sabi ko, te, hayaan mo na, te. Ipagpasa Diyos ko na lang yung mga taong ganyan, te. Sabi ko rin, kaya sabi ko nga kay Arnel, ibenta na natin to. Sabi ko, sana may taong gamitin si Lord para makalipat na tayo. Hindi ko na kaya. Sabi ko talagang, kay Lord na ako, humihingi talaga ng tulong. Pero sabi ko, sa totoo kasi sasabog na ako. Sabi ko, kaya ko yung init, kaya ko yung mga naranasan. Walang tubig, walang kuryente. Sabi ko, sa mga anak ko, hindi ko kaya. Sabi ko, talagang ginagawa ko ilang araw na lang akong parang blanco yung isip ko. Sabi ko, talagang pasensya na lang talaga, talagang
lang, Lord. Sabi ko, pasensya pa po. Sabi ko, yakapin mo na lang ako, Lord, para talaga hindi ako mapapaaway. Sabi ko, kagabi nga nag-chat kami ni Ate Jen. Sabi niya, gusto kong isaksak yung kuryente niyo. Sabi niya, naaawa ako sa mga bata. Sabi niya, kasi ang init. Sabi niya, may kuhuti, may sakit pa to si Nia. Sabi niya, pero sabi niya, patinanalan ako ng kuryente. O paano na rin yung mga labada ko. Sabi ko, huwag natin. Sabi ko, huwag mo na isaksak, te. Sabi ko, bahala na ang Panginoon. Tapos sabi ko, alam mo, te, sabi ko, yung bahay namin parang haunted house. Madilim na. Sabi ko sa kanya, tignan mo. Ang dilim ng bahay namin, Tino, yung cellphone ko na lang yung nakikitang maliwanag. Sabi ko, kaya sabi ko talaga, Lord, sabi ko, sana may gamitin kang tao. Makaalis na kami dito. Talagang, yung sa mga paligid ko, sabi ko, parang mga ano yung nakikita ko ba? Sabi ko, ang hirap na banggitin ba? Sabi ko, talagang sabi ko, sa apat na sulok, parang sabi ko, sa isang sulok na lang kami nakikitang mabuti. Sabi ko, yung tatlong sulok, parang mga ano talaga, mga demonyo talaga yung nakikita ko ba mga kapatid ba? Sabi ko, ayoko talaga magkasala. Pero sabi ko nga, Lord, sabi ko, bigyan mo pa talaga ako ng ano pa, yung isip na pa, magpasensya pa. Sabi ko nga, salamat talaga dahil talagang doon talaga yung ano ng Panginoon. So, kahapon, gusto ko na talaga puntahan talaga siya. Bahala mapaanak siya na wala sa oras. Pero sabi ko talagang, hapang na talaga ako pupuntahan ko. Parang, wag, may nakapigil talaga na wag. Hayaan mo na lang. Kaya sabi ko na lang kay Arnel, baka may mga gusto dito sa pwesto na to, i-swap na lang natin. Sabi ko, hindi ko na talaga kaya dito. Sabi ko, sobra yung init. Sabi ko, sa mga bata, sa akin kaya ko, sabi ko, sobra. Sabi ko, talagang, sabi ko, sa Diyos na lang talaga ako kumakapit. Nakaraan na, nag-i-invite si Pastor. Sabi ko, Pastor, gusto nga namin sumama. Pero sabi ko, pagdating sa bahay, madilim, hindi ko alam kung anong ano namin, uwi kami na anong oras na. Sabi ko, sasaka na lang. Sabi ko, gusto ko talagang sumama sana sa gawain. Pero sabi ko talagang, sabi ko nga, talagang patawanan na talaga ako ni Lord. Kung minsan nakakasalita ako talaga ako na, sabi ko, bakit kasi dito ka bumili? Sana magtanong-tanong ka muna dyan sa mga taga-taas kung anong klaseng ugali meron yung mga may-ari nito. Sabi ko, todo pakisama naman ako sa kanila. Kaya minsan, talagang thank you Lord sa ano ba, magpapaunawa na minsan sa akin. So, tuwing na-stress ako, talagang, sabi ko, parang nila-comfort niya ako. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Dagdag pa sa salamat ko yung anak ko, 8 years ko ba siyang hindi nakasama. Tapos, pagkalaan nagulat na nga ako, nag-chat yung kapatid ko, sabi niya, nandito, sabi niya, yung anak mo, sabi ko, yan pa paano nandyan, ang layo-layo na pinanggalingan yan, sabi ko, tapos sabi niya, siguro may sinakyan, yun nga yung kapatid ng stepmother ng papa niya, tapos sabi ko, sige, puntahan namin. Tapos, yung alam niyo mga kapatid, kahit na sabi ko, parang nasama-sama siya sa barkada, hindi siya nakakalimot sa Panginoon. Sabi niya nga, nung makasama ko na siya, sabi niya, alam mo ba ma? Sabi niya, pumapasok daw siya ng simbahan. Sabi raw niya, sana magkita na daw kami. Sabi niya, tapos sabi ko, mayak ako, sabi niya, alam mo ba ma? Sabi niya, nagpipray ako sa kahit na paano. Niya, sabi ko kay Lord, sana magkita na daw kami. Tapos sabi ko nga, may exam ka pang isa, mag-uwi ka muna. Sabi ko, alam niyo po, ayaw niya na talaga umuwi. Yung para bang nararamdaman ko sa kanya yung naranasan niya doon. Niya, masungit na yung stepmother niya. Sabi ko, sige, hayaan mo na lang. Pukontakin ko yung teacher niya. Sabi ko, marami akong nabalitaan na nasama na siya sa barkada. Pero sabi ko, walang imposible kapag sabi ko mag-ano ka sa Panginoon ba? Sabi ko, kaya nga, sabi ko nga sa kanya, masama ka sa amin magsimba. Sabi ko sa kanya, walang imposible kapag binago ka ng Panginoon. Hindi ko rin siya pinilit, pero nakaraaling ko pa siya gusto magsama. Kaya lang sabi niya, sabi niya, wala man akong pantalon, naiwan yung mga pantalon ko. Kaya sabi ko, hayaan mo, sabi ko, baka bigyan ka rin ni Lord ng pantalon. Kahapon, hindi rin sinasadya na niyaya siya ni tito niya magsama ka. Sabi niya, mag-practice sa church. Agad-agad din siya nagsama. Sabi niya, sige, magsama ako to. Tapos pag-uwi niya nga, alam niyo, saya-saya niya. Sabi niya, ma, magsimba na ako bukas, may pantalon na ako. Sabi niya, binigyan ako ng asawa daw ni Pastor. Sabi ko, nagpasalamat ka ba? Na hindi, ma, kasi nahiya na daw siya. Sabi ko nga, kay Lord ka lang magpasalamat. Sabi ko sa kanya, ayan, sinataas ko si Lord. Sabi ko, talagang napakabuti ng Diyos. Kahit na minsan talaga ang pagkukulang natin ay talagang dyan, sobrang pagkukulang, hindi natin ay ibibigay talaga ang tama. Pero talagang kapag si Lord talaga ay nag-ano sa atin, talagang hindi niya tayo kinakalimutan. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat.
Kaya praise God at gusto sa Sister Belisa sa iyong testimony. At meron pa mo ba mga kapatid nais mag-testimony? At kung wala na po mga kapatid ay hanggang dito na lang muna yung pasalamat sa ating mga Panginoon. Tuloy po ating mga Panginoon mga kapatid at tayo po'y manalangin. Diyos kami makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Muli po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa iyong mga buhay, Panginoon. Salamat sa mga pagsubok, sa mga pagtitiis na ito, Panginoon, na kami patuloy na naging matatag sa iyong mga pananampalataya, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala, pag-iingat sa iyong mga anak na narito, Panginoon. Kami po ay lubos na nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan na binibigay niyo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, na patuloy na ikaw may taas at makaburihan sa umagang ito. Ito po ang simot na langin sa matamis sa Panginoon Jesus. Amen at Amen. Amen. Praise God at tuloy po ating mga Panginoon at pinabalik ko na po sa ating MC ang pagbubuhay. Salamat Pastor Giselle sa pagdadala ng testimony leader. Tayo po ay darako na sa offering mga mahal ko mga kapatid na kung paano po yung mga blessing ang bigyan na sa atin natin mga Panginoon, ibalik natin yung para sa Kanya mga minamahal ko mga kapatid. Hallelujah. Binibigay ko ang awit sa ating Sister Amiway para sa offering.